I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Ayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Siyempre sa mga mamayang Pilipino sa buong daigdig, mayroon tayong update videos. Ayan, ang Pangulong Marcos Jr. nagre-report sa sambayanang Pilipino guys ha. Ay nako, magandang balita ito mga kababayan. Year of 2023 talaga naman. Talagang nagmamayagpag ang kampanya laban sa illegal na droga ng Marcos administration. Siyempre, alinsunod sa Pangulong Marcos Jr. sa kanyang utos guys, talaga naman masigasig sa pagtatrabaho sa pagsugpo ng illegal na droga ng ating mga kapulisan. Of course guys, saan man niyang bandang buong Pilipinas, talaga naman ang matindi. Actually, marami po akong in-uploads no, sa mga nakumpiskang mga illegal na droga. Ano pa nga ito mga aliens sa pumapasok sa bansa, milyon ang kanilang pinasok, pero nakumpiska pa din guys ha, sa airport, sa port, kahit saan, sa sulok. Yung mga natatandaan ko guys, yung mga black people like nako, galing pa sa iba't ibang panig ng mundo, na akala nila makapasok, nako, nakasakuti talaga sila, lalo nito sa Clark, nako, antindi. Dami talaga. Talagang in-updates ko po dito yan. Nandito po yan ang mga video na yan sa aking mga live streaming. No, itong last 2023. Hindi ako maka-live guys kasi yung isang gadget ko medyo may depekto, no? So, by soon siguro. So, dahil dyan mga kababayan, congratulations sa Marcos administration. Hindi lang po yan. Actually, maraming mga kapulisan ang sangkot sa illegal na droga. Babasahin ko po sa inyo, no? I-updates po din natin dito. So, dahil dyan mga kababayan, talagang itong kampanya ni Pangulong Marcos Jr. laban sa droga ay talagang kakaiba sa nakaraang administrasyon. Bakit? Ang kay Pangulong Marcos Jr. kasi, yung kanyang pamamaraan without harm, yung magbuhis ng buhay. Kung napapansin nyo guys, nakikita naman natin no, sa kanyang pamumuno talagang bilang lang sa kamay yung mga nagbuhis ng buhay pagdating sa sa mga campaign laban sa illegal na droga. Wala as in parang ilan lang, no? Hindi katulad ng dating Pangulong Duterte kasi napakadami actually, no? So, magaling yung strategiya, yung technique or pamamaraan ni Pangulong Marcos Jr. guys. Kaya sobrang bilib ako talaga sa kanyang pamumuno, as in the best. Itong Pangulo na ito, no? Sa very well experienced ang kanyang yung kanyang karanasan pagdating sa pamumuno. Galing niya talaga, kakaiba ang talino tong Pangulong Marcos Jr. Hindi sa nagmamayabang ako dahil Marcos loyalist ako. Hindi guys, kasi binabase ko po yan sa kanyang galaw. Grabe yung diskarte niya ba, kakaiba. Sana ganito ang mga ibang pangulo na sumusunod sa kanya. Nako, ayaw ko. Biro nyo, na yung isang skills, yung isang katangian ng mayroon sa kanya na talagang kakaiba sa mga pangulo, itong mga nakaraang pangulo, yung mga past admin at saka mga pangulo sa buong mundo. Alam nyo, walang katangian ng mayroon sa kanila katulad kay Pangulong Marcos Jr. Ano yung ibig kong sabihin? Yung pag nasa ibang bansa siya, no, mga state visit niya, hindi lang pumupunta doon para lang magsalita sa harapan ng madlang people. Hindi guys, mayroon siyang tinatawag na sideline. Kausap, no, maghikayat ng mga foreign invest para lang mag-invest sa Pilipinas. Yan po ang wala sa mga pangulo sa buong mundo. Yung kagalingan ni Pangulong Marcos Jr. Bilateral meeting, round table meeting with the famous businessman around the world. Walang mayroon ganyan sa ibang pangulo. Si Pangulong Marcos lang mayroon. Sa totoo lang, no, believe ako talaga sa kanya. Yung maghahakot ka ng trilyonis na investment sa loob ng isang taon, tapos nag-create ng maraming trabaho. Si Pangulong Marcos lang Jr. lang ang mayroon yan guys ha. So dahil dyan mga besa, babasahin ko po sa inyo itong itong mga pulis na kung ilang pulis ang sangkot, no? But siyempre mga kababayan, panoorin nyo muna ang video ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang report.
Sige. Ay, na nais kong i-report sa inyo ay tungkol nga sa yung problema natin sa drugs. Mai-report ng PNP na we have successfully confiscated an estimated 10.4 billion pesos worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,968 na barangay ay nadeklara na drug cleared. Magandang progreso ito sa grassroots level dahil ang mga barangay, pag nasabi natin ay cleared yan, madali nang i-monitor at maayos na ang patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention, na hindi na pumasok yung mga kababayan natin sa masasamang ugali tungkol sa drugs, at kung sino man ang nasubo na, ay bibigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng mga rehabilitation center. Nakatulong tayo at the local level at nakipag-ugnayan tayo sa 50 provinces, 1,160 municipalities, and 30 cities na nag-i-implement ngayon ng Anti-Drug Abuse Council. Nakapaggawa tayo ng 74 inpatient treatment and rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to break free from their addiction. So, ito mga kababayan, no? Nakikita ko, ang sabi ng PCO, some 177 police officers have been charged with the drugs-related offenses, including planting and evidence, unlawful arrest, and excessive violence in Metro Manila alone following a more intensified anti-illegal drugs campaign focusing on law enforcement and enforcers. President Ferdinand Marcos Jr. said on Monday. Ayan guys, ilan ba tong mga na ito? Sangkot sa illegal na droga ang mga pulis. Agay, ang dami guys. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., 177 police officers charged with drugs related offenses in NCR, DOJ pursuing 151 and 818 court cases. Oh my goodness, ang laki, ang dami pala ito. So meron nyo guys, isang pangulo, talagang grabe yung kampanya niya laban sa illegal na droga, tapos inaakusahan na pulburon, gumagamit ng pulburon. Natatandaan nyo guys, nung last election, ay habang nangangampanya ito, anong sabi ni dating Pangulong Duterte? Gumagamit daw ng, sabi addict daw. Tapos weak leader. Meron nyo guys. Samot-sari yung mga paninira na binabato sa Pangulong Marcos Jr. Biro nyo. Pero hindi kayo talaga papansinin ng Pangulo kasi katwiran niya, wala naman kasi katotohanan po yan. Kasi kung papatulan niya, baka lumalaki ang ulo nyo. Sasabihin, isang Pangulo pumapatol. Alam nyo naman mga kababayan. Tapos yung isang attorney, naniniwala dyan kay Mahar Luka-Luka sa mga fake news niya. Biro nyo, kumbaga kinatigan niya yun sa isang babaeng na walang ginawa kundi kasamaan, naghahasik ng lagim sa buong mundo sa pagpapakalat ng fake news against the first family. Biro nyo yun? Saan kayo makakita? Ang tanong ko, ngayon ba, ibig nyo sabihin, kasalukuyan gumagamit ng pulburo ng Pangulo? Ang akala ko guys, ewan ko lang kung hindi ko natatandaan I recall, nung last election, inakasuhan dati ni Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos Jr., yung cocaine, nagko-cocaine. Di ba nagpa-drug test si Pangulong Marcos Jr. Sa NBI? Di ba nagpa-drug test yan? Di ba ang lumabas ay clear? Correct me if I'm wrong guys, tama ako o mali. Pero ang natatandaan ko, clear ang kanyang ang resulta. Di ba hindi ko na ni-research mga kababayan kasi hindi naman kasi ako naniniwala. Ngayon, ang sa akin lang, kinukomento ko lang dito, lalo na yung isang senador na nagsasalita na si Pangulong Marcos, nagdi-disco daw. Yan si dating senador Kusiting, mga kababayan. Well, alam po natin, dakilang anti-Marcos talaga. Hindi na po kayo magtataka kasi panahon pa ni Cory Aquino, talaga namang matindi ang, ang pagbabati ko sa mga Marcoses. Yung mga akusan nila sa kanila, talagang matindi. Yung pagnanakaw, lahat-lahat, 900 cases kamo final sa international court. Biro nyo yun. Pero ang pinakamagandang nangyari guys, wala naman patunay. So, ibig sabihin ay mabuting tao ang mga Marcoses. Kaya ako, hindi ko na po
talaga naniniwala kahit anong klaseng ibabato nyo na mga paninira laban sa mga Marcoses, especially sa Pangulong Marcos Jr. Nako, malabo mangyari, maniniwala ako guys, kasi wala talaga, as in talaga. Kaya sabi ko nga noon, itong nung nakaupo ang Pangulo, kasi sobrang bati ko sa kanya, no, sabi ko, ngayon at nakaupo siya bilang Pangulo, asahan niyo po ang mga paninira sa kanya mas matindi. Kaya ito nga, no, sabi ko sa inyo, hindi kayo naniniwala sa akin, sinabi ko na yan, mag-prepared kayo mga Marcos loyalist supporters sa mga paninira laban sa Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, itong isang attorney na ito na sinasabi, hinahamon ang Pangulo na magpa-drug test. Alam nyo kung bakit na-issue yan? Kasi nga, ang nag-viral kasi na usapin, ito tungkol sa dating Pangulong Duterte, na itong dating, DDS na dating pulis din, no? Si Las Cañas ba yun? O, diba, binulgar niya na si dating Pangulong Duterte ay protector ng laboratory droga sa Davao. Kaya yan ang pinapanangga ng attorney, itong pulburon. Oo, tsaka yung, basang-basa ko rin sa mga style nilang bulok, Yan ang panangga, para lang makalimutan yung issue, yung kay dating Pangulong Duterte na protector siya ng laboratory. Tapos, ito, at hindi lang yan guys, ito yung panangga nila laban dito sa ICC, na kung ipapasukin daw ng pamahalaan, labag daw sa batas. Para ganyan ang dating, hindi nila kayang patunayan sa madlang people na si Pangulong Marcos Jr. na talagang gumagamit ng pulburon. Ang tagal-tagal ko nga hinihintay ang tagal nyo, hanggang salita lang kayo, piki kayo talaga, no? O, kung ano man, alam nyo mga kababayan, kung ano mang video yan, palagay ko edit yan. Magaling ang editing ngayon sa mga guys, mga sa teknolohiya ngayon. Madaling i-scrap yan o kaya i-edit lang yan, no? So kayo, wag kayo masyadong magpaniwala dito sa mga anti-Marcos na walang ginawa kundi paninira lang sa gobyerno. Alalahanin po natin guys, dekada na po siniraan ng mga Marcoses. Doon na lang po kayo magbase. Dahil matindi sa mga dilawan before, yung bintang sa kanila na magnanakaw daw mga Marcoses, kinamkam daw kamba ng bayan. Saan kayo makakita niyan? 'Di ba? Nag-file si Cory Aquino ng 900 plus cases against the Marcoses. International trial of the century. May nangyari ba? Sige nga, may nangyari ba sa mga Marcoses? Wala. Kasi gawa-gawa. Sabi ng lola ko, ang mga taong mahilig magbintang gawain nila. So sa kapalagayan ko mga kababayan, itong mga tao na ito, gusto lang talagang sirain ng Pangulong Marcos Jr. Pero hindi na matitinag ang mga sambayan ng Pilipino. Majority ng Filipinos guys, ayaw po sa pro-China. Tandaan po natin yan. Mag-ingat kayo sa mga pinanood nyo. May stress lang kayo. Ako, taga nyo sa bato, hindi ako maniniwala. Pinagtatawanan ko nga ay sa akin lang, kinukuminto ko lang. Siyempre, papaglaban ko ang Pangulo. Sa tingin nyo kaya, currently, kasalukuyan, ang Pangulo nagtitik ng pulburon. What? Saan kayo magkakita niyan? Hello? Di ba kayo nasisira ng ulo? Parang mga may mental retarded itong mga nagpapakalat ng fake news. Tapos kinakatigan nila yung mga content ni Maluka-Luka na higad, ang babaeng Lucifer na nagpakalat ng lagim sa buong kapuluan ng Pilipinas ngayon. O di ba? Ang akala mo kung sino, banlag yung kanyang paningin, hindi makatingin ng diretso sa kamera Ayun ang halatang pagsisinungaling. Yung mga klaseng ganyang mata na paikot-ikot, nagduduling-duling, yan ang mga sinungaling ng mga tao. Tanda natin, hindi po magtatagumpay ang mga nagkakalat ng mga kasinungalingan. Bakit? Siyempre, kampo ng kasamaan po yan. Lalo na ngayon, karma is real. Madali lang ang karma. Ayan, yung si General Macanas, nagmamayabang pa. Di ba? Nakapanood ko yung video niya. Hindi ko talaga gusto yung mga sinasabi niya against the Pangulong Marcos Jr. Kaya nga, hinahamon ko yan si retired general. Ano ang basihan niya? Di ba? Kung ang basihan niyang pulburon, sos, Mariosip, magtanim ka na lang kamuti dong. Ikwento mo na lang yung sa panot na pagong.
sa mga akusan nyo. Wala kayong patunay, hindi nyo kayang pabagsakin yung nakaupo sa Malacanang. Bakit? Napakabait na tao. So, do you think ang mga mamayang Pilipino maniniwala sa mga patutsada nyo? Ay sus, Maria sus, panahon pa ni Kupong-Kupong yan hanggang ngayon. Nananatili pa rin strong ang Marcoses family. Kaya more blessing sa kanila. Why? Biro nyo si Pangulong Marcos Jr. nanalo ng pagkapangulo. Ay sus, alam nyo, prediction ko na yan sa sarili ko na ito si Pangulong Marcos Jr. Kasi basihan ko 2016 pa lang nanalo ng pagkapangulo nanalo talaga sa pagka-vice president. Kaso lang nagmikos-mikos mga kalaban, ayun, natuluyan. Pero ganun pa man, si Pangulong Marcos Jr. para sa akin hindi talaga bagay sa kanyang vice presidente. Hindi bagay Kaya ang ginawa ng Panginoon, sabi niya sabi ng Panginoon, hindi bagay ito si Pangulong Marcos, si Mr. Marcos sa pagka-vice presidente. Hindi pwede, dapat sa susunod na taon na lang gagawin kong Pangulo ng Pilipinas kasi magaling ang kanyang pamamaraan, ang kanyang diskarte, matalino ito. Kaya kahit papano mapapaganda niya ang bansang Pilipinas, kaya iluluklok ko na siya. Bibigyan ko ng blessing na malaki, kaya landslide president ang Pangulong Marcos Jr. Ang Diyos ang nagluklok. Sa kanya, sa Malacanang, ginamit ng Panginoon ang taong bayan. And of course, milyones na mga Marcos loyalists and supporters. Sa totoo lang, hindi actually guys, hindi talaga siya binuto ng mga ng mga DDS. Facts yan talaga. Correct yan. Yung sinabi ko, hindi talaga siya binuto. Kung mayroong binuto, mga 10 lang siguro. So, well, anyway, yun lang aking masasabi. Ang aking para sa kay Pangulong Marcos Jr., congratulations sir, Mr. President, sa iyong tagumpay. Ay nako, mas matindi pa yan ang kampanya laban sa illegal na droga sa kanyang pamumuno. Talagang mauubos silang lahat, no? Di ba? So, congratulations sa ating lahat. Thank you guys for watching, especially sa mga Marcos loyalists and supporters na talaga naman walang sawang pagsuporta sa ating mga content, na mga videos. Thank you po guys. Sana po tuloy-tuloy ang ating suporta. Mag-ingat kayo sa mga pinanood nyo. Huwag kayo mag-stress. Kailangan magiging matigas ang inyong puso at kaisipan sa mga pinanood nyo nagpapalabas ng fake news. Hayaan nyo sila. Mag-spread sila ng fake news. Kung doon sila masaya, doon. Hayaan nyo ang batas ang magtutugi sa kanila. Thank you guys. See you again on my next upload videos. Bye. And baboos! God bless Philippines!